Antik ang kissing Hindi naman sa scene. kissing scene po, sanay naman po ako. Ay! Sabi ko nga sa inyo, gumaganap na rin po ako sa mga short film dati. So, danas naman natin yan. Siyempre si Gasini, sa nakita ko medyo naiilang pa naman siya sa kissing scene namin, kaya medyo nag-ilang take talaga. Ano ang lasa ng labi ni Gasino? Binibining Pilipinas Universe. Beauty Queen. Isang ganatos. Ilang take po? Ilang take? I think mga 5 po yan. Fighting. Hindi kaya sinadya mo yun. Inabuso niya po ako eh. Pero Sir Nick, nag-usap kayo. Kung paano nyo gagawin yung eksena. Kinakausap ko po siya, pero yun nga po, parang naiilang siya. So, kinausap siya ni Direk. First kissing scene niya yun, di ba? Ever. So, kaya po medyo naiilang siya. Naiintindihan ko naman po yun, kasi nung una ganun din naman po ako. Sino yung unang nakakisisi? BL? Hindi po, yung mga hindi naman sikat, kumbaga mga kinukuha lang din namin sa short film, mga artist din po. Sa mga short films, no? Nag-pressure ka ba, Nick Balay? Kasi siyempre dito pag napanood ng tao ito, susukatin ka, paangatapos ka ng siyempre ng mapuri o hindi man. Are you ready for that? Siyempre po, kumbaga sa social media kilala naman po ako eh. So bago naman po ako nakilala, sari-saring bash na po yung aking napagdaanan. So para sa akin po kasi, yung pambabash po, isa rin yan sa nagpasikat sa akin eh. So hindi ko na po siya iniintindi sa ngayon. Dahil kumbaga sa akin, kapag ka may bash, ibig sabihin sikat ka. Pag wala nang babash sa'yo, hindi ka sikat. Yun po yun. So yun din ako. Oo, ibig sabihin yung pinapansin, di ba? Hindi, actually, nagbago na kasi yung ng pelikula. Ngayon, ang dami ng umaarte na sikat sa social media kasi meron siyang millions sa followers sa YouTube, tapos yung kanyang mga 80 million views, yung kanyang mga... So sabi ko, pwede ring magtagumpay ito. In fact, yung ibang pelikula, puro ganon. Puro ang mga kasama, mga vloggers, mga influencers, ganon. So, sabi ko, pwede rin na sikat sa lunchtime program na si Isko at sikat naman sa social media, pinagsama ko. So, baka sakaling pumatok. Kaya, iniisip ng MMFF, kailangan yung commercial viability ng pelikula. Nako, napaka-commercial po ng pelikulang ito. Yes. Gusto ko pong sabihin sa inyo na baka iniisip nyo po ganon. Naku, napaka-commercial. At palagay ko yung word of mouth ng mga bata. Ito po yung balak kasi namin, magkaroon kami ng premiere night na lahat 100% bata ang manonood. Wow. So yun ang Ganda. balak namin sa premiere night na. So hindi na tayo pwede. Sir Nick, after being a healer at taken a vaccine, ano nang nangyari sa paligid? Tuloy pa rin naman po yun, hindi ko po yung pwede kalimutan kasi yun po talaga yung mission ko. Kumbaga, meron akong mga pangarap kasi na kailangan kong tuparin eh. So hindi porket healer ako, hanggang doon na lang ako. So gusto kong tuparin pa rin yung ibang mga pangarap ko gaya ng pag-artista. So through pag-aartista, na ano yung pag-healer? Opo, every Saturday naman po yung Schedule. Kung masusunod itong movie mo, sino gusto mo nang makasama? At anong project? Anong project mo? Sa akin po, si Maha Salvador po talaga. Ay! Siya po talaga yung idol ko sa mga babae na artista. Si Maha. Oo nga. Pero direct, nagsimula na pambatang pelikula. Magsusunod-sunod na ba? Commercial films. Oo. Yes, gano'n naman talaga yung trust ng Phil Stagers Films. Nakagawa tayo ng mga political films, nakagawa rin tayo ng drama, yung Ang Bangkay, na isasali natin sa Berlin Film Festival this year. At ito naman, iba naman, very commercial, pambata. So, gano'n pa rin, iba-iba yung mga gagawin namin to prove din yung versatility natin as a creator. At yung mga talents, gano'n din naman, marami rin nakunta. By the way, si Nick, talent ko na rin yan. So, kasama siya, di ba? Naalala niyo yung sa Vitam, yung sa... Oo. So, ayun. Magtutuloy-tuloy yung ng Phil Stagers Films. At sana, mabigyan tayo ng pagkakataon na mapasama sa MMFF para tuloy ang ligaya. Yes. Maligayang Pasko. Curious lang kung paano nyo napapayag si Isko na umanap bilang kontrabida, pero sa bandang huli kasi may twist eh. Yeah. Parang ganun. Pero paano mas nakumbisi kasi Isko Moreno, ang portray ng ganito. Sa totoo lang,
hindi ko na ikakaila, no, Ines. This was really for Mon Confiado. Yung una namin itong pinaplano. Second choice pa. Yes, second choice. Pero di ba mali na second choice sabihin? Kasi ang una namin iniisip dito, maliit lang na pelikula. Hindi namin to ini-expect na magiging malaking pelikula. Ini-expect namin, wala lang, ipapalabas lang namin siguro, hindi MMFF. Wala kaming ganung, oo, regular lang. Pagkatapos, nung lumalaki na, as we go along with the pre-production, ako yung nagsabi kay Nick na, Nick, ako bahala kay Isko. Alam niyo naman, taga Maynila po ako. Kaibigan ko si Isko. At si Isko ang nagbigay sa akin ng Outstanding Manilan. At nung pumunta kami kay Isko, hindi man ako nagdalawang salita. Pero sinabi niya, huwag mo na akong bayaran. Mag-co-produce na lang ako. So yun yung nangyari. Yun ang ano. Sabi ko, sige, okay, go. Pero sabi niya, siguraduhin mo lang na may retribution ako sa dulo. So nakita niyo naman yung retribution niya sa dulo. Yun. Kasi ayaw naman niya na talagang kontrabida na papatayin siya or whatever. Pero yun na nga, yun ang ginawa naming retribution, magkapatid sila. No spoiler alert. Oo, pero no spoiler na lang, para sa mga press. At masaya ako kasi si Isko parang pinag-aadya ng Panginoon na talagang ilagay sa MMFF tong pelikula. Una, nung ginagawa namin to, wala pa siya sa Itbulaga. Nung natapos namin, nag-e-edit kami, biglang nasa Itbulaga na siya. So parang sabi ni Isko, co-producer ako na bahala sa promo. Sabi niya, so sa Itbulaga, ini-schedule na niya kahit linggo-linggo tayo sa Itbulaga. Wow. So MMFF baka naman kasi ito may promo po kami, meron kami matino na At number 1 na ang Itbulaga ngayon, yung Itbulaga ng Channel 7. So, yon. Issue pa ako. Sorry, wag niyo nang i-ano. Huwag na lang daw i-end. So, ang ending ko, para kay Isko talaga ang watch. Yes. Sabi nila, hindi naman daw importante kung sino first or second. May second pa nga dyan eh. Sino ba to? Raymond Bagatsing, ang dami pa eh. Ang dami, oo. Kasi maraming pinagpilian. Yung may nanalo din sa FAMAS, best supporting actor. Si Alan Dizon. Sino? Sid Lucero. Sid Lucero. Sid. Magaling din. Jack choice pala siya. Kasi nga nung una talaga, balak namin indie type of film lang na hindi kami mainstream at hindi pambata, medyo seryoso. Yun yung una namin. Kaya lang, sabi ko, kung mag-MMFF, kailangan pambata. Kasi matagal nang walang pambata sa MMFF. Ines, sanay ka sa drama. Hindi ka ba nahihirapan sa pagiging aswang dito? Hindi masyado. At saka yung mga action ko dito, nag-aral naman ako, nag-training naman ako kay Ruenta. Muntik na mahalik ka ni Sino? Gasini, ikaw ba? Yung gumano. So, tumambling. Ikaw ba yan? O ano? Pero pagbagsak ako. Shadow. Pero yung mga ibang... Stunt pero yung woman. karamihan So, talaga. ikaw yun. Oo, kasi nga, nag-training ako. Pero si Talia ako, para hindi naman, para naman kahit paano may forma. Kasi kapag wala ka talagang inaral, kahit na magaling sa editing, makikita yun na, ay, hindi mo siya sanay, hindi nag-aral, hindi nag-training. So ako medyo pinaghandaan ko siya talaga. Para at least may bago namang makita. Hindi yung, ay, Ines Veneracion, anong ipapakita niya? Sexy ulit, o kaya drama. Yun na yung ano eh, alam mo yung Kontrabida. stereotype ka. Yeah. Diba? So sabi ko, sabi ko, pag-action mo ka ng konti. Pero talaga, pagka gumawa ko ng next na pelikula, ayoko na ng action. Sobrang hirap. Sobrang hirap ng action. Sobra talaga. Grabe yung action. Sobrang hirap. Hindi siya biro ka na mag-action, kaya bilib ako sa mga direktor nag-action. Ang hirap, sobra. Ayaw mo na? Hindi Pero naman. sabihin wala ng part 2. Hindi. May part 2, oo. Buhay pa si Senya, Oo, may part 2. May part 2. Ayan o. May part 2. Once na makapasok to ng MMFF this year, definitely asahan ninyo, Meron. next MMFF, may hiwagat. Wow! Tapos ang kalaban yun ni Isko, bumait na si Isko, ako na! Oh, di ba? Si
John Ray ba nanibago? Oo. Nanibago ka ba dito? Kasi Opo, sanay po akong drama. Mm. Sanay po ako sa ka-tips, drama po tayo, tinorture tayo. So, ito po bagong genre sa akin na sabi ko, challenge po talagang malala. Kasi sabi ko, yung magpasaya ka ng tao sobrang hirap. Tapos yung nabasa ko yung mga script, nagdalawang isip ako, kaya ko ba itong i-deliver? Sabi ko, okay, sige. Pag pumapasok po ako sa set, kahit may problema akong personal, tinatanggal ko po yung lahat. Tapos nakikibanding kami, nagbabanter kami. So sabi ko, Actually, napakaganda nung chemistry nila. Actually, oo. Apat na. Kasi iba-iba sila. Tapos talagang ramdam ko nga nung umaalis sila dun sa kuweba, yung tatlo, parang ramdam ko nalungkot din ako na hindi siya kasama. Parang ramdam ko yung na kailangan magkakasama silang apat. Kaya nung sumunod siya, parang nakaka rin. Abang ini-edit ko yun, naiiyak ako kasi sabi ko kailangan na maging to. May chemistry May sila. chemistry. kulang na lang kami magjowa dun sa Oo. Pero John Ray, ano masasabi mo pag sinasabi ka mo mahusay umay? Ay, Ah. sobra po akong mas Galing. nagiging humble pa po ako lalo. Kasi syempre po sabihan kang mahusay kang umarte. Tapos yung versatility mo as an actor, hindi ka lang nakakahon sa kung anong sinasabi nilang iyon ka. Sobra pong challenging yun. At the same time, fulfilling sa akin as an actor. Kasi at least nakita nila yung capacity ko to act. Hindi lang kung ano lang yung sinabi sa yung iyon ka. Kaya yun po sobrang saya. Ano naman yung antonyms no? Ano yung naman nagiging reaction? Yung reaction po nun, sobrang nagugulat. Pero at the same time, The antonyms yung ibang, syempre mga base, alam mo. yung mga baso. Ayan. Sulat yung mga magaling, something like that. Nandito ako as an artist and as an actor na to tell the story kung ano yung binibigay sa akin. Ngayon, kung bigyan man nila ako ng mga bashing na ganyan, sanay naman na ako. So, naging social media influencer din naman po ako. So, kung ano na lang din iba to sa akin, hindi ako nagpo-prove para sa kanila. Nagpo-prove ako to prove myself, my director, and yung sining na ginagawa ko. Oo. Sa dalawa kay Nick saka sa'yo, after watching the film, so paano niyo naman i-grade yung sarili niyo? Ako, ang galing. Kung gigradean ko yung sarili ko, good job, self. Top sa back. Kasi sabi ko, ang galing. Napasaya ko yung sarili ko. And watching the film, sabi ko, ako pala yun. So sabi ko kasi, I look like hindi ako yun. Sabi ko kasi binago yung skin color, binago yung tsura ko. Noong una pa nga sabi ko, Direk, bakit mo ko pinapangit dito? Sabi ko, okay. Sabi ko, bakit mo ko pinapangit? Hindi, ako bahala dyan. Siyempre, naniniwala tayo sa vision ng director. Ikaw, artista ka lang. Pero kapag sinabi ng director, duty bound ka na, sabihin mo, siya yung may vision eh. And then after watching, seeing the film, kung ano yung tsura ko, and kung ano yung dineliver ko, and yung script na deliver ko, sabi ko, yun pala yung vision ni Direk. So nag-work. Kaya, good job. Okay. Nick naman. Sa akin kasi nung umpisa talaga, nung sinabi yung mga cast, napapatanong ko sa sarili ko, siyempre mga big star yung kasama ko dito, mga batikan to. At ako, galing ako sa mga short film lang, mga YouTube, mga ganun lang. So, tinatanong ko, kaya ko ba? Nick Banayo, kaya mo ba? So, yun yung mga lagi kong tinatanong eh. Pero nung nakita ko yung film, proud ako sa'yo, Nick Banayo. Kaya mo pala. Kaya mo Yun pala. yung nasabi ko sa sarili ko. True.